Nanumpa na si Senador Antonio Trillanes III sa Nationalista Party ni Senador Manny Villar kahapon. Tuloy-tuloy na rin kaya ang pagsasanib puwersa ng partido ni Villar at ng partido ni Pinoy para sa susunod na eleksyon. Ikwento mo, Maricel Halili. Git-gitan sa pagkapangulo noong 2010 sina Pangulong Aquino at Senador Manny Villar. Pero ngayon, halos plansyado na ang pagsasanib puwersa ng Liberal Party ni Pinoy at ng Nationalista ni Villar. Matunog din na makakasama nila sa koalisyon ng Nationalist People's Coalition. Pero hindi raw ito pantapat sa United Nationalist Alliance o UNA ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Vice President Jejo Marbinay. Kikita namin na marami kaming mga similar objectives sa Liberal Party and NPC. Matagal na naman kami magkakaibigan din ng ibang mga leader dyan. Mabigat ang naunang bintang ni ERAP. Pati raw ang mga tinatarget nilang kandidato para sa kanilang senatorial slate, pinirata na ng partido ni Pinoy. Pero hirit ng tagapagsalita ng LP na si Budget Secretary Butch Abad, hindi nila kailangan mamirata. Bahagi raw sila ng administrasyon na may mataas na suporta sa mga botante. Kaya hindi nakataka-taka na makaakit sila ng mga kandidato. Iwas pusoy si Villar sa usaping ito. Tuloy lang ang NP sa pagtanggap ng mga bagong miyembro. Kahapon nga, nanumpa na sa kanila si re-electionist Senator Antonio Trillanes. Sa ngayon, ang NP na ang isa sa pinakasolidong political bloc sa Senado. We're hoping madagdagan pa kami with this coalition and in 2013. Maricel Halili, News 5. Araw daw ng mga taga-Barangay Ginebra kagabi, iniretiro na ang sikat na jersey number 7 ng living legend na si Robert Jaworski. Nanalo pa sa semis ang Ginebra kontra Petron. Trish Roque, ikwento mo. Nagmistulang piyesta ang pagbibigay-pugay para sa living legend ng Philippine basketball na si Robert the Big J Jaworski Sr. sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Maging mga dating kalaro ni Jawo sa PBA, hindi pinalampas ang pagretiro ng jersey niya. Tanghaling tapat nagja-jogging siya pero ban na siya. Yung motivation sa sarili niya, yun yung gustong-gusto ko. Nakita yung kung gaano siya kagaling mag-coach, gaano siya kagaling mag-motivate, at kung gaano siya kabait sa lahat ng mga fans, lahat ng mga supporters. Nagpalabas ng mga tribute videos. Very touching naman ang mensahe ng anak ni Jawo na si Dodot. Ay mayroong mga inspirasyon katulad ni Robert Jaworski na nagpapatunay na hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Kaya naman nang magsalita na si Big J, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Sinira niyo ko pagkamacho ko, naiyak ako. At ang kanyang nakakaantig na panghuling mensahe, tila ginanahan naman ang Ginebra players sa mga sinabi ni Jawo. Sa kanilang laro laban sa Petron, nakatira pa ng buzzer beater ang import na si Cedric Bozeman para manalo ang Ginebra sa score na 87-85. Sa boxing, tinalo ni Nonito the Filipino Flash Donaire ang African na si Jeffrey Matibula via unanimous decision. Dahil sa panalo, si Donaire na ang WBO at IBF Super Bantamweight Champion. At sa tennis, nasungkit ni Roger Federer ang ikapito ng Wimbledon Championship matapos talunin ng crowd favorite na si Andy Murray ng Britanya sa 4 na sets. Ito rin ang ika-17 Grand Slam title ni Federer na muli ring nagdala sa kanya sa world number 1 ranking. Sa ladies singles, nauwi ng Amerikanang si Serena Williams ang ika-5 niyang kampyonato sa Wimbledon. Trish Roque, News 5. Mga kapatid, nainitan ba kayo sa panahon kanina? Nako, panandalian lang yan. Kahit walang ganong hangin na umiip sa Pilipinas tulad ng hanging habagat, nako, nasa pulaman ang gitna ng bansa ng Intertropical Convergence Zone. Kapag nagsalubong ang hangin mula sa Northern at sa Southern Hemisphere, siguradong resulta nito ay masamang panahon. Kalat-kalat na pag-ulan ang dala nito sa Pilipinas. Kadalasan nangyayari ang ulan tuwing tanghali at hapon, pero tumitila o nawawala naman kapag gabi. Posibleng nasa 8 mm ang ulan na babagsak sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Cagayan de Oro, Misamis Occidental, Agusan at Surigao. Ibig sabihin, moderate o katamtaman lang yan.
makaranas din ng kalat-kalat na pag-ulan ang mga isla sa Visayas, pero hindi ito kasi bigat ng ulan tuwing bagyo. Ang makakaranas ng mabigat na ulan bukas ay ang Luzon. Kita niyo naman mga kapatid, masasakop ng basang panahon ng buong Luzon simula tanghali. Pinakamatindi raw ang ulan sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Batangas, Cavite at Metro Manila. Kaya mga kapatid, dali na po ang inyong mga payong, mag-ready na. Samantala, nabuo rin sa ITCZ ang isang shallow low pressure area sa May Palawan. Kaya posibleng umulan din dito bukas, pero malabong maging bagyo ang LPA na yan at tinatayang malulusaw agad. Pero hindi lang po tayo ang nakakaranas ng pagulan. Sa Russia, hindi bababa sa 100 ang patay dahil sa baha. Problema naman sa Amerika, ang heat wave na pumapalo sa 40 degrees Celsius. Naku, para ka lang nilalagnat. At ganyan din sa Austria, mas alaga pa nga may hayop doon dahil pinapakain sila ng mga popsicle at pinapaliguan pa. Sosyal. Pero maiba tayo mga kapatid. Noong isang linggo, nadiskubre ng mga eksperto ang sinasabing sekreto sa misteryo ng mundo. Yan ang Higgs boson. Ang partikulong sinasabing nagpapadikit daw at nagbibigay ng laman o bumubuo sa mga bagay sa daigdig. Kung wala raw ito, lahat daw ng particles ay patuloy na gagalaw simbilis ng liwanag. Labo ba? Kaya siguro tinawag itong the God particle. Misteryoso ang Diyos eh. Pero mabuti pa sila natagpuan ng sekreto sa buhay. E tayo, hindi pa mahanap kahit si Jovito Palparan. At yan ang ulat panahon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera. Susunod sa aksyon, video ng umano'y upakan ni Amalia Fuentes at ng mag-asawang tenant na nakaaway niya, nakuna ng News 5.